Dahil itong kamatayan dito lang sa sanlibutan. Darating ang panahon ng katulad, tayong lahat masama, mabuti, ay muling babangon. Babaguhin na walang kasirahan. Hindi ba napakahirap? Napaparusahan ka, wala kang kamatayan. Kaya't pilit na sumisigaw, o kamatayan, nasa iyo ng iyong tibo. Wala ng kamatayan, kundi kaparusahan. Dahil nakamtan mo na ang lahat ng kalayawan, nakamtan mo ang lahat ng masasarap na dito sa sanlibutan, nakalimutan mo ang tungkulin mo sa harapan ng Diyos. Ngunit kung kabilang ka doon sa mga magtatagumpay, ginawa mong yan tungkulin. Gaano kasarap. Doon wala nang kahirapan. Bakit? Pupunasan niya ang mga luha sa ating mata. Wala nang kapagatihan. Bakit pupunasan niya? Dahil dito sa sanlibutan, nang dahil sa kahirapan, nang dahil sa kapagatihan, hindi natin maiwasan. Magkamisan, tutulo yung luha sa ating mga mata. Diba? Pero doon wala na. Kung kabilang ka dito sa mga magtatagumpay. Ngayon, anong dapat natin gawin upang kabilang nga ang bawat isa sa atin doon sa mga magtatagumpay na hindi na luluha muli o papatak yung luha sa ating mga mata? Ito po sabi dito sa aklat na Santiago 14 hanggang 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit kung kayo'y mayroong mapahit na panibugho at ang pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipamapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. No? Kung mayroon kang kapuutan o kapigatian sa iyong puso, huwag mong ipagmapuri. Magkanisan, marinig mo, lalo na yung mga tao sa labas, ipinagmamayabang pa nila o pinagyayabang pa nila yung kanilang kataasan ng kanilang pride. Pinagmamapuri pa nila, di ba? O magkamisan na lang nila na may masamang kaluhuban ka na o galit ka, anong gagatungan ka pa nila? Ano sasabihin nila? Kung ako sa'yo, gano'n-gano'n. Di ba? Huwag natin pagmapuri, kundi magpakababa ang bawat isa. Dahil yan ang kagustuhan ng Diablo na mapabilang tayo sa ganitong paghugali. Ngunit, ito'y napakasama. Ito'y hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't sa atin, tunay nga, tinuturo ng banal na kasulatan na huwag sanang magkakaroon ng bahagi ang bawat isa sa atin o pagkakampi-kampi. Kaya nga, tayo nagsalpasena, bago natin ginanap ang tungkulin ng bawat isa sa atin, tinanong ko sa inyo kung mayroong hindi pagkakaunawa ng bawat isa. Huwag nating itago. Dahil alam ng Diyos yan, kahit anong itago mo, di ba? Dahil ang pinakaunang kalaban natin, ang ating sarili. Di ba? Kung may kaaway ka na tao, pwede kang magtago. No? Kahit kaaway mo, kasambay mo, pwede kang magtago. Ngunit, kaaway mo ang iyong sarili. Kahit pumasok ka sa aparador, kahit saan ka man magtago, kasama mo yan. Di ba? Kaya dito dapat unang turuan natin. Ganun natin ituro ang ating sarili upang hindi tayo mapahamak. Kaya ano pa sabi? Kung ganun ang ating mga gawa, nagsisinungaling tayo laban sa katotohanan, no? Sasabihin mong hindi ka galit, galit ka naman, hindi ba paglaban sa katotohanan? Kaya ano sabi? Hindi ito ang karunungan na bumababa mula sa itaas, kundi ang nahuhukol sa lupa, sa laman, sa Diablo, no? Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan, ang lahat ng mga gawang masasama. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay unang-una malinis, saka mapayapa, madaling
panahigan, puspos ng kahawaan, at ng kabutihang bunga. Walang inaayahan, walang pagpapahimbabaw. Ano? Kung mayroon tayong, ba't hindi mo sabihin? Kung may pagkakamali sa iyong kapatid para maibsan, di ba? Kaya kung tinatago mo sa iyong sarili, hindi naman alam nitong pinagagalitan mo. Ikaw ang nakakalam ng mabuti at hindi mo ginawa, ang sabi ng banal na kasulatan. Sa iyo ito'y kasalanan. Kaya kako nga sa inyo mga kapatid, maging totoo ang bawat isa. Huwag sanang maging mapag-imbabaw ang bawat isa natin. Dahil kahit ang Panginoong Jesucristo, yan ang nakita ng unang panahon sa mga iskriba at pariseo na mapag-imbabaw. Kaya sa atin, pilit niyang itinuturo na tayo'y lumakad sa katotohanan. Alam ng bawat isa sa atin na napakasakit ang katotohanan. Diba? Sabihin mo sa duling, hoy, duling ka. No? Sabihin mo sa magnanakaw, ikaw magnanakaw ka. Hindi ba masakit? Ngunit, kung sabihin mo, ayon sa banal na kasulatan, hindi mo ba alam na bawal ang magnakaw? Bakit nagnanakaw? Hindi sa'yo salita. Hindi dapat ikaw magkagagalitan kung iyong sasabihin ng kanyang kamalian. Ayon sa nususulat, ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga, madalas na sinasabi namin sa inyo kapatid, magkaminsan sa mga kapatid na nakikinig, magkaminsan ano sasabihin nila. Ganun naman ang pagsalita si kapatid na Amos. Masyadong matalas yung kanyang dila. Masyadong masakit yung kanyang mga sinasabi. Di ba madalas namin sinasabi sa inyo kapatid, hindi namin mga salita. No? Ito'y salita na galing sa Diyos. Gaya ng narinig natin, nang dahil sa kanyang mga sugat, tayo gumaling. No? Kung nasasaktan ka sa mga salitang ito, mayroon kang sugat. Ito'y gamot upang ikaw ay gumaling, kapatid. Hindi namin kagustuhan na saktan ang bawat isang kapatid na nakikinig. Kundi, kung kaya't sinasabi namin sa inyo ang mga bagay na ito, ito'y pagmamahal na tinuro ng Diyos sa bawat isa sa amin. Kung sa ating laman, kung sa laman, hindi tayo magkakamag-anak, hindi tayo magkakaano. Ngunit bakit namin ginagawa ang mga bagay na ito? Upang mailigtas ang aming sarili. Ganon din naman kayo na nakikinig sa salita ng Diyos. Utos na sinusunod namin, nakagustuhan ng Diyos na ipangaral ang mga salita ng Diyos sa mga kinapal. Hindi ba kayo kasama sa mga kinapal? Kaya tutos na ipangaral. Kung lilihis kami dun sa pinag-aaralan, di mas masama kapatid. Kung hindi namin sasabihin yung tama, pare-pareho tayo na mauulog sa impyerno. Kaya hindi pwedeng sundin kung ano yung gusto ng isa, kundi yung gusto ng Diyos ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan upang hindi tayo mahulog sa kagustuhan ng diablo. Kung ang bawat isa siyang susundin natin ang kagustuhan ng isa, lalo tayong hindi magkakasundo. Ang bawat isa sa atin may kagustuhan sa kanyang sarili, di ba? Ngunit kung susunod tayo doon sa iisang kagustuhan ng Diyos, magkakasundo tayo. Kaya dito mga kapatid, tunay nga kung paano yung karunungan na yan ay bumababa galing sa langit. Paano mapupunta sa atin ang karunungan na yan na bumababa na galing sa langit? Hindi karunungan ng sanlibutan o ng lupa. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sulat dito sa Ecclesiastes, sulat ni Moises. Ganito po ang ating matutunghayan upang mapasahatin ang karunungan na bumababa galing sa langit. O sabi, 9:10. Bebe.
upang mapa sa atin, unang-una mga kapatid, yung karunungan, no? Na galing sa Diyos, takot sa Diyos. Ano sabi? Doon nga sa Ecclesiastes. Tignan nyo, mga kapatid, para malaman natin, mapa sa atin ang mga bagay na yan. Dahil marami ang gusto, ngunit pagdating sa paggawa, ayaw ng tao. Ito po, ito ang wakas ng bagay, ang lahat ay narinig. Ikaw ay tumakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buhong katungkulan ng tao. Ano pong tungkulin natin? Unang-una, takot sa Diyos, pasimula ng karunungan. At sundin mo. Kaya nga, nang nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo, anong sabi naman? May nagsabi sa kanya, nandyan ang iyong ina, kasama ang iyong mga kapatid. Anong sagot ng ating Panginoon? Sino ang ating ina? Sino ang ating mga kapatid? Kundi yung mga sumusunod sa kagustuhan ng ating Ama. Mapabilang tayo na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo sumusunod doon sa kagustuhan ng Ama. Anong kagustuhan ng Ama? Ang mga naririnig natin sa bawat pag-aaral. Hindi magkaminsan marinig mo sa kapatid, nagawa ko ang aking tungkulin. Bakit? Nakapagsamba na ako. Hindi pa po dyan natatapos ang ating tungkulin. Kundi bahagi lamang ng ating tungkulin upang marinig natin kung anong dapat natin gawin. Hindi pa dyan natatapos. Dyan natin maririnig kung ano ang dapat natin gawin sa kada linggo. Kaya't utos, huwag natin kaligtaan. Para hindi tayo makalimot sa mga kautusan ng Diyos. Ngayon, pagkatapos natin nakita mga bagay na ginagamit ng dyablo upang tayo mapabilang o matukso, ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos kung nasa gitna nitong kasamaan? No? Dahil dito nga sa sanlibutan ay puno ng kasamaan. Kaya nga doon sa Korinto, ang sanlibutan ay mapupuno ng kadiliman. Anong ibig sabihin ng kadiliman? Yan ang kasamaan. Kaya buksan mo yung TV, buksan mo yung radyo, magbasa ka ng dyaryo. Alin ang mas maraming mababasa mo o maririnig mo? Kasamaan. Mas marami yung kasamaan doon sa kabutihan. Di ba? Kaya itong sanlibutan na ito ay puno ng kasamaan. Ngunit nandito tayo sa sanlibutan. No? Hindi natin maiwasan, magkamisan, magkaroon tayo ng pahid. Di ba? Kahit na lamang yung isang kulungan ng baboy o isang kural ng baboy. Napakarami ng may dumi, ilalagay mo yung walang dumi. Madudumihan ka. Di ba? Ngunit huwag natin panitaliin. Alam natin may maglilinis ng dumi na yan. No? Kaya ang Diyos naghihintay na ang tao ay magsisi. Nakakagawa tayo. Kaya sabi niya, sino man magsabi na hindi nagkakasala, ano siya? Sino nga rin? Nakakagawa tayo. Ngunit nandiyan ang Diyos upang magpatawad sa bawat gawa na hindi mabuti ng bawat isa sa atin. Kaya anong dapat natin gawin upang makaiwas tayo sa kasamaan? Ito po sa sulat ni Timoteo, unang Timoteo 2:1 hanggang 3. Ganito pa rin po ang ating mababasa, mga kapatid. No? 2:1 hanggang 3. Unang Timoteo 2:1 hanggang 3. Unang-una nga, ang lahat ng mga bagay ay inaaral ko ng manaig manalangin. No? Manaig manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. No? Unang-una, kung dumarating sa atin ang kapigatian, anong gagawin natin? Manalangin. Paano pananalangin? No? Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay
na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Paano pananalangin? Hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa mga kapatid, maging sa matataas na tungkulin sa sanlibutan. Tignan nyo, yung mga mabubuting mananakop sa iba't ibang bansa, hindi ba napakapayapa ang kanilang mga bansa? Tahimik. Ngunit, yung namumuno kung masama, anong mangyayari sa kanyang pinamumunuan? Kaya ganun din natin ilingin sa Diyos na kung mahari sana ibigay niya yung namumuno sa bawat sa atin na may takot din sa Diyos upang hindi mapasama yung ating kinalalagyan sa sanlibutan. Tayo nakikipanahan dito, no? Sa sanlibutan na ito, hindi tayo taga rito. Ngunit, ganun din naman ang marapat na gawin natin. Tayo manalangin sa gitna ng kapigatian, maging ang mga nasa luklukan, mga namiminuno, hindi lang sa pananampalataya, maging ang mga hari sa sanlibutan na yan, kailangan idalangin natin. Alam natin, no? Dahil ang masama ay lalong mapasama. Pamamarahan upang matupad ang kasulatan ng sanlibutan na yan ay magiging masama. Ngunit ito ang utos sa bawat isa natin. Pwede ba tayong makakatanggi? Hindi. Pwede ba tayong tututol sa kagustuhan ng Diyos? Hindi. Kung hindi ka pwede tumutol, dapat sumunod ang bawat isa. Hindi lang yung ating sarili. Baka may kagalit ka, sasabihin mo, panalangin mo siya, mamatay ka na sana. No? Masagasa ka sana. Hindi, huwag mo mga kapatid. Kundi, magkita sa atin ang kapayapaan. Dahil sa atin, no, tayo, mga templo ng Diyos, ang nananaan sa atin ay banal. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at hindi Diyos ng kagulo. Kung mapapasa atin ang kaguluhan na yan, wala na sa atin ang Diyos ng kapayapaan. Sinong nasa inyo? Kapayapaan. Sino ang Diyos ng kaguluhan? Diablo. Yan ang Diablo, ang Diyos ng sanlibutan. Kaya marapat na huwag makita sa atin kung ano man ang pagkakamali o pagkukulang ng bawat isa, takpan natin sa ating pagmamahal. Kaya nga ng banal na kasulatan, kung may pananampalataya ka na sinlaki ng buto ng mustasa, sabihin mo sa bundok na pupunta sa dagat, magagawa. Anong ibig sabihin? Hindi ba napakalaki ng bundok na pwedeng matisod, matiyok kaya titisuran? Ngunit, gaano mang kalaki ang kinatitisod mo o para hindi mo magawa ang iyong tungkulin sa harapan ng Diyos, kalimutin mo muna. Iwanan mo muna yung galit mo. Alisin mo yung galit mo sa iyong kapatid upang magawa mo ang iyong tungkulin sa harapan ng Diyos. Sinong natalo? Kung nagalit ka sa iyong kapatid, huwag mong gagawin yung tungkulin mo. Hindi ka na magsasamba. Sinong natalo? Ako, ganun. Kaya kahit gaano kalaki ang pwedeng ikatisod mo, huwag mong titignan. Ilis mo siya. Takpan mo sa iyong pagmamahal. Kalimutan mo ang galit na yan. Dahil ang galit, yan ang makakapahamak sa bawat isa. Kundi, punuin natin sa pagmamahal upang ang bawat isa ay makakatiyak na tayo magtatagumpay. Yan lang naman ang ninanais ng bawat isa sa atin, di ba? Ang magtagumpay ang bawat isa sa atin. Kaya't ginagawa natin. Nakikipagkatipo tayo sa pag-aaling ang bawat isa. Magkaamisan, ilan sakay bago makapunta rito. Magigising ka ng maaga. No? Kahit gaano ka kapuyat. Kahit gaano ka kapagod. Dahil alam mo, tungkulin mo, gaganap at gaganap ka. Bakit? Anong ninanais mo? Nais mo na kagaya ng nakipaglaban. Kabilang yan sa ating pagkikipaglaban. Darating ang araw, mananagumpay ka kung mayroong kang determinasyon na mapasayo ang kaligtasan. Kaya't dito mga kapatid,
Ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan sa sulat ni Lucas 21:25 hanggang 28. Ito po ang karagdagan na sinasabi ng banal na kasulatan upang magtibay ang pananampalataya ng bawat isa. Ano pa bang mangyayari sa sanlibutan? Ito po, 21:25. At magkaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan at ang mga bansa ng matitilinan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipag lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay sa mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat nangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 27. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na paparitong nasa isang halapahap na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsisitangis kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Ano po? May darating na kapigatian sa mga tao. Maglilupaypay ang mga bagay na ito. Hindi pa ba nangyari? Noon lang pumutok ang pinatubo. No? Hindi mo malaman. Lalo na sa Pampanga na yan. Doon sa amin. Hindi alam ng tao kung saan pupunta. May papunta rito, may papunta ron. Parang mga langgam. No? May nagsisitangis. May nakaluhod sa dana, nananalangin. Hindi alam ng tao kung anong kanilang gagawin. Dahil hindi nila alam ang mga nasusulat sa banal na kasulatan. Yan ay mangyayari at mangyayari. Ngunit, sabi ng banal na kasulatan, hindi pa ito ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang ng kahirapan. Anong tandang mangyayari pa? Darating ang panahon bago darating ang kawakasan. Itong mga bagay na ito, ika nga, pag nakikita na ninyo mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong noo sa kalangitan at sabihin nyo, malapit na ang ating pagkatubos. Dahil dito sa sanlibutan, puno ng kapigatian. Kaya, ang bawat isa tunay nga, naghihintay sa atin. Kung nakita natin ang mga bagay na ito, pasalamat tayo sa Diyos at hindi tayo dapat matakot. Di gaya ng tao ng sanlibutan, sila'y natatakot, tayo hindi. Kundi, kung maaari, madali mangyari ng mga bagay na ito. Alam natin na magtatagumpay ang bawat isa. Hindi na tayo maghihirap. No? Hindi na ako magpupuyat para maghanap buhay. Gagawin kong GRO yung ating sarili. No? Hindi ko katutulog, magdamag. Kahit na inaantok ka na, kung pwede lang lagyan ng yung palito, toothpick, kung pwede lang para hindi pumikit yung mata, gagawin mo. No? Iniisip mo kung saan ka kukuha ng pambayad ng ilaw, kuryente, pambayad ng tubig. Doon wala na. Walang kapigatian. Bakit hindi mo nanaisin yung mga bagay na yon kaysa dito sa sanlibutan? Di ba? Kaya dito mga hula, mga kapatid, na mangyayari bago dumating ang kapagatian. Ito po, o ang kawakasan. Pag nakita na natin ang mga bagay na ito, hindi tayo dapat matakot, kundi dapat tayong mag-alala. No? Anong mangyayari? Sapagkat kung magkagayon, ay magkaroon ng malaking kapigatian na hanggang ngayon, di pa nangyari buhat ng pasimula ang sanglibutan. Hanggang ngayon, ay hindi na mangyayari kailanman. No? Itong pangyayari na ito ay hindi pa nangyari mula nung unang panahon na pagkagawa ng sanglibutan na hindi na sana mangyayari mga bagay na yan. No? Gaya ng ating narinig. Ngunit may pasubali kung bakit masabi natin mangyayari at mangyayari pa. May kapigatian na darating
na hindi pa nangyari magbuhat nung pasimula at kailanman ay hindi na sana mangyayari. Ano pa subali? At maliban kung paiklihin ang mga araw na yahon ay walang laman na maliligtas. No? Anong sinasabi niya? Anong pasubali? Walang lihim. No? At maliban paiklihin ang mga araw na yon. Tanong ko kayo, lalong-lalo na yung nasa edad na. Ako, nadatnan ko pa lang, nadatnan ko rin yon. Yung lang maghapon, inip na inip ka na sa haba ng araw. Ngayon, sa ating kapanahonan, hindi ba umikli yung araw? Grabe. Kailan pa lang tayo nagsamba? Linggo na naman. Na sana hindi na mangyayari ang kapigatian na yan. Pero, nang dahil sa umikli ang araw, mangyayari mga bagay na yan. Sa atin ipinasulat, kailangan nating malaman upang kung darating ang mga bagay na ito, ay hindi na tayo matakot. Handa ang bawat isa sa atin. No? Anong gagawin niya? At maliban paiklihin ang mga araw na yahon, ay walang laman na maliligtas. Dadapwat dahil sa mga hirang, ay pinaiklihan ang mga araw na yahon. Sino po yung mga hirang? Tayo. Tayo. Dahil sa atin, ay pinaikli ang araw na yan. Kung hindi pahiklihin ang araw na yan, baka maging tayo, no? Dahil nga, gaya ng narinig natin, walang tao, walang laman na maliligtas. Kaya pahiklihin niya ang araw, dalang-alang sa mga hirang. Dahil baka darating ang panahon na yon, lalo na kung may pamilya ka, no? Alam mo, yung tindahan sa tabi mo, puno ng laman. No? Gutom na gutom yung mga anak mo, nagsisiyak na. Nakikita mo, nalalagta na yung kanilang katawan. Meron ka naman pagbili, ayaw ka nilang pagbilan. Anong gagawin mo? No? Yung palang katwiran ng tao. Anong katwiran ng tao? Pag nagutom ako, sira yung katwiran ko. Kaya makikita mo pa yung pamilya mo, yung mga anak mo, nagutom at naghihirap. Hindi mo ba magawang pumatay? Magagawa. Kaya't alang-alang sa mga hirang upang hindi natin magawa ang mga bagay na masasama o hindi matuwid sa paningin ng Diyos, pahihiklihin niya ang mga araw. Kaya kung umiikli ang araw na yan, dapat magpasalamat ang bawat isa sa atin. Hindi tayo gahanong dadanas ng malaking kahirapan. Yan ang pagdating ng panahon. Yan ang pagdating ng kawakasan. Yan ang tanda. Dahil walang nakakaalam sa kanyang pagdating, kahit ang kanyang anak, hindi niya alam kung anong oras, kung anong araw. Maliban lang na ang amang makapagyarihan sa langit, ang nakakaalam. Kaya ang bawat sa atin, anong utos? Kailangan lagi tayong magpuyat. Lagi tayong handa. No? Anong pagpupuyat? Hindi ka matulog? Hindi. Hindi kapatid, spiritual. Kailangan laging handa, laging nandito sa ating puso't kaisipan ang mga salita ng Diyos. Kung dumadanas tayo ng kapigatian, anong sabi ng Panginoon? Alalaanin ninyo ang mga sinalita ng Panginoon. Tayo dadanas ng kapigatian. Kung dumadanas tayo ng kapigatian, pasalamat tayo. Bakit? Dahil yung mga anak ng Diyos, ano ginagawa niya? Pinapalo niya. Kung puro kalayawan, kung hindi ka pinapalo ng Diyos, kung kalayawan ang natitikman mo dito sa sanlibutan, lalong dapat matakot ka. Bakit? Dahil yung mga anak ng Diyos ay pinaparusahan niya, pinapalo niya. Kung hindi ka pinapalo ng Diyos, yan ang nakakatakot. Kung hindi ka dumadanas ng kahirapan. Kaya dito mga kapatid, tunay nga, ipinapahalam sa bawat isa sa atin kung paano nakikita natin ang kahirapan sa sanlibutan na ito ay parami ng parami. No? Ngunit, alang-alang sa mga hirang, paiksi niya. Kaya ano pang sabi? Pero kailangan lang maging matibay ang ating pananampalataya. Dahil gaya nga sa ating kapanahunan, dami ng mga nagdadala ng mga salita ng Diyos. Ngunit alamin mo kung ang kanya sinasalita
ay salitang galing sa Diyos o galing sa sariling karunungan. No? Kaya tanong sabi niya dito, para hindi magkaroon ng maling hakala ang bawat isa sa atin. Ano sasabihin mo? Anak naman ako ng Diyos, sumusunod naman ako sa kanyang kagustuhan, bakit dumadanas ako ng ganitong kahirapan? Hindi sana lumabas sa ating bibig o sa ating pag-iisip ang ganitong mga salita, kundi lumabas sana sa ating bibig o sa ating kaisipan. Panginoon, kahit gaano pa po sana ang hirap na ating pagdadaanan, ay ating malalampasan. Hindi yung parang hindi alam ng Diyos na kailangan mo yun, sasabihin mo pa, gumagawa naman ako sa akin tungkulin. Bakit pinababayaan mo kung maghirap? Kaya kung yayaman ka nga, matalikod ka naman. Itong buhay dito, pansamantala lamang. Kahit sino sa atin, walang gustong aabot ng 200 taon. Kapatid? Wala. Pero yung kapalit nito, buhay na walang hanggan. Katawan na walang pagkasira. Babaguhin. No? Hindi ka na magkakasugat, hindi ka na mangangatik. Kapatid, wala nang lahat yan. Kundi, sabi nga, paraiso. Anong pagkalam ng tao sa paraiso? Wala nang kahirapan. Pero yung mayayaman, yung hindi nakakalam, lalo na kung mayaman siya, narito na ang paraiso sa kanya. Diba? Kaya't sa atin, salamat sa Diyos na pinaalam sa bawat isa natin. Ano pong dapat natin gawin? Huwag mag-alumyanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang maipag-anda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y naparoon at kayo'y mapaganda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako ay naroon kayo naman at lumuhon. Ano po? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Anong kagustuhan niya? Kung bakit pupunta siya sa Ama? Maraming tahanan doon upang may pagkanda ang bawat isa sa atin. Ngayon, yung ibang mga ngaral, paano tayo dinadaya? No? Pag namatay daw ang tao, pupunta na sa langit. Di ba? Yung kaluluwa ng tao ay pupunta sa langit. Kaya nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag napag-anda ko na kayo, ako'y muling babalik. Kung andang ka na sa taas, sa langit, sinong babalikan niya? Eh, dilinoloko niya, sarili niya. No? Kaya nga nandito pa, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang laman, ang katawan galing sa lupa ay babalik sa lupa, sa alabok. Yung kaluluwa ay didikit sa alabok. Yung buhay, yung espiritu galing sa Diyos ay babalik sa Diyos. Sino bang paparusahan? Hindi ba yung kaluluwa? Yan ang babalikan. Hindi yung pagkamatay mo, andong ka na. Niloloko mo ang iyong sarili. Kundi, anong sabi ng Panginoon? Maniwala ka sa Kanya, maniwala ka sa Diyos. Sumunod ka dun sa Kanyang kagustuhan upang darating ang panahon, kabilang ka dito sa mga magtatagumpay. Muli siyang babalik. Kung paano dito, ano sabi niya? Kung nasan ako, ay duruhon naman kayo. Saan nilagay ng Diyos ang ating Panginoon? Di ba siya ang ulo ng iglesia? Nasa iglesia siya. Dito kasama natin. Kabilang siya sa iglesia. Siya ang ginawang ulo ng katawan. Kung kaya't babalik siya dun sa kanyang pinanggalingan upang ipag-anda ang bawat isa sa atin. Hindi niya aayahan na gaya ng dalangin niya sa Ama. No? Na wala siyang niwala kahit isa sa mga binigay ng Ama sa kanya.
Anong utos niya? Anong iniling niya sa ama? Nang siya'y bumalik, hindi ko iniiling sa'yo na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa sanlibutan. Para pag iningat ka ng ama sa sanlibutan na ito, sa pagbalik niya ay may babalikan siya na pinag-andang tahanan. Napakasarap mga kapatid. Kung itatanim lang sa puso't pag-iisip ng bawat kapatid ang mga salita ng Diyos, ay hindi ka malulumbay dito sa sanlibutan kahit gaano kahirap ang iyong pagdadaanan, kundi pasalamatan mo sa Diyos. Napakaraming naghihirap sa sanlibutan na ito. Nakikita natin magkaminsan mga kapatid, yung walang paningin, o walang kamay, o minsan putol ang paa, o minsan magkamisan, hirap na nakatira sa ilalim ng mga tulay. Ngunit hindi pa nila nalalaman ang katotohanan. Hindi pa nila itinuro ng Diyos sa kanila ang kaligtasan. Di ba? Kahit tayo naghihirap, salamat sa Diyos na kahit ganito ang ating kabuhayan. Hindi niya pinahintulot na hindi natin malalaman ang kanyang kagustuhan, kundi nakakatiyak ang bawat isa sa atin. Darating ang panahon, tayo makikinabang. Kanga ng isang kapatid sa akin, kapatid, napakataas ng sugar mo, napakataas ng diabetes mo. Ba't umiinom ka pa ng soft drink? Hindi ka ba natatakot mamatay? Hindi mo ba alam sa akin ang kamatayan ay pakinabang? Pakinabang. Ano sabi niya sa awit? Mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sinong mga banal? Ang kanyang mga iglesia. Ba't ka matatakot? May panghawakan ka, maniwala ka sa Panginoon, maniwala ka sa amin. Yan ang sinasabi nila. Ang magbata hanggang sa wakas ay magliligtas. Pag narinig natin yung salitang magbata, hindi kalayawan, kundi kahirapan. Walang nagbabata sa araw-araw, ulam niya baboy at manok. Walang nagbabata na kahiga sa malambot na kama, kundi yung nagbabata, magkamisa, yung tulugan mo, upuan lang. No? Yung tulugan mo, yung tirahan mo, ayaw man maging isang kulungan ng baboy ng mayayaman. O ayaw, kahit maging kulungan lang ng kanilang mga aso, yung tirahan mo. Ngunit, dito lang sa sanlibutan ang mga bagay na yan. Salamat sa Diyos, kahit tayo mahihirap, higit tayo doon sa mahihirap na hindi nila nalaman ang kagustuhan ng Diyos. Tayo, nakakatiyak tayo kahit tayo maghirap sa sanlibutan na ito. Darating ang araw, ang pangako ng Diyos ay tunay nga na makakamtan. Huwag tayong mag-alumyanan, huwag tayong malungkot. Hindi tayo taga-sanlibutan, gaya ng binasa ng ating kapatid na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi taga-sanlibutan. Anong pinagdaanan niya? Bugtong na anak, kaisang anak ng Diyos. Diyos ang lumikha ng lahat, sa kanyang lahat yan. Bakit hindi binigay sa anak niya ang kalayawan sa sanlibutan? Minsan lamang mangyari na siya'y manirahan dito sa sanlibutan. Bakit hindi niya binigyan ang lahat ng kagustuhan ng laman dahil nagkatawan laman? Bakit hindi binigay? Dahil hindi siya dito sa sanlibutan. Tayo, hindi tayo dito sa sanlibutan. Kaya't hindi dapat malungkot ang bawat isa sa atin. Kailangan tayong magpagal, kailangan tayong dumanas ng mga ganitong pamamarahan dahil nakikipamahay tayo dito sa sanlibutan. Kahit labang, lalong-lalo na may pamilya ka na, nakikipamahay ka sa iyong mga magulang. Di ba napakahirap? Iniintindi mo yung asawa mo, iniintindi mo yung mga magulang mo, iniintindi mo yung mga anak mo. Pero ako lang kung wala kang pangintindi, no? Dahil yan lahat napakahirap. Yun lamang iiyak yung anak mo na natutulog, lalo na sa biyanan mo, doon kayo nakatira. Kung pwede lang takpan mo yung bibig ng anak mo, dahil pagod din yung biyanan mo, natatrabaho din, gagawin mo. Di ba? Yan pa kayang hindi natin kahano-hano
Yun pinakikisamaan natin dito sa sanlibutan, ang hindi mahirap. Nakikitira tayo dito sa sanlibutan. Nakikipamahay tayo sa sanlibutan. Kung dadanas man tayo ng kahirapan, huwag tayong magtaka. Dahil hindi tayo kikilalanin ng sanlibutan. Gaya ng sinabi ng Panginoon o ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan. Ngunit ang mga ito, no? Kilala ka nila. Kaya't ingatan mo sila sa sanlibutan. Tayo na tinutukoy, hindi lahat may tinutukoy kung sino yung nakakakilala sa Ama. Kaya't dito mga kapatid, ganito pa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito sa sulat ni Pedro, ikalawang Pedro 3:11 o 3:11 hanggang 14, 17-18. Ganito po ang atin madinggan. Ikalawang Pedro. Ito po. Onse. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay napupugnaw na ganito. Ano nga ang anyo ang mga tao na nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay sa pagkamaawahin, no? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw, no? Ang lahat ng pinaghihirapan natin sa sanlibutan na ito, anong mangyayari? Mawawala ang lahat na yan. Wala tayong dadalhin dyan. Dahil sa pagdating ng galit ng Diyos, walang bato na nakapatong sa kagaya niyang bato. Eh saan ngayon yung pinagpaguran mo? No? Iniwanan mo yung tungkulin mo sa harapan ng Diyos upang magtagumpay ka sa sanlibutan na ito. Ngayon, ano sabi ng banal na kasulatan? Mapupugnaw. Anong kahalagahan? No? Kaya't sa atin, hindi nga masama na magkaroon tayo dahil nandito pa tayo sa sanlibutan. Ngunit, huwag natin paigit doon sa pananampalataya na tinanggap natin. No? Ano pa? Na ating inihintay ang pinakananasa na pagdating ng kaharawan ng Diyos, na dahil dito'y ang kalangitan na naniningas at mapupugnaw at ang mga bagay sa langit at matutunaw sa matinding init. Ano po? Kahit yung mga bagay na sa langit, anong mangyayari? Balita ako, no? Sa usap-usapan, kahit dun sa Mars, meron nang bumili na matitirahan nila dun. Diba? Dahil alam nila dito sa sanlibutan, mapupugnaw. Kaya tanong ginawa nila, pwede ka naman palang tumira dun sa Mars. Bibir din ako ng lupa doon. Eh, gaya na sinabi kahit yung mga nasa langit, anong mangyayari? Saan ka titira ngayon? Saan ka pupunta ngayon? Ha? Wala kang pambili. Wala. Kaya may pamamaraan upang hindi ka mapabilang sa mga masusunog na yan. Kaya lang, magsunog kilay ka rin. Ano pagsusunog kilay? No? Gaya ng mga atleta, isanay mo rin ang iyong sarili. Sa ano? Pakikilaban dito sa sanlibutan. Dahil mula ang isang tao sa paglilihi pa lang ng kanyang ina ay nakikipaglaban na. Diba? Hindi natin alam kung makikita natin kung nilalang ng Diyos. Hindi mo alam, no? Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina dahil masiyalan siyang maglihi, anong mangyayari sa'yo? Pwede kang mawala. Pwede kang mawala. Isisilang ka sa sanlibutan, pakikilaban pa rin. Hindi mo alam yung iyong ina sa panganganak, hindi niya makayanan yung sakit o kahirapan, mamamatay sa pagsilang sa'yo o panganganak niya, kasama ka, hindi ka pa nakalabas. Ngayon, nasa sanlibutan ka na, nakikipagbaka ka pa rin. Hanggang sa kauli-ulian ng iyong buhay,
ikaw ay nakikipagbanat. Ngayon, upang manatili, may pamamaraan upang magtagumpay ang bawat isa sa atin. Yan ang mga salita ng Diyos. Kaya ano pa? Tuloy po natin. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng ng bagong langit at bagong lupa na tinataanan ng katwiran. Tanungin ko sa inyo, sinong hindi naghihintay sa inyo? No? Sinong hindi nagnanais nitong bagong langit at bagong lupa? Lahat ng lahat. Kahit nga yung hindi natin kapananampalataya o kahit yung masasama ay nagnanais na makatira dito sa hinanda ng Diyos ng bagong langit at bagong. Sinong titira dito? Wala. Yung mga immortal, yung wala ng kamatayan, yung mga gumawa ng tungkulin na kagustuhan ng Diyos. Gaya ng sabi ng Panginoon, no? Na magsilapit kayo, no? Yung kinalulugdan ng kanyang ama. Kaya dito, kung kasama ka, kung kabilang ka sa mga naghihintay ng bagong langit at bagong lupa, ano natin dapat gawin? Po, tuloy natin. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo naghihintay ng mga bagay na ito. Kabilang kayo na naghihintay? Oo. Anong dapat natin gawin? Tuloy natin. Ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan at walang dugis at walang kapintasan sa paningin niya. Ano po dapat natin gawin? Na dapat ay makita tayo na ano? Walang Diyos. Kailangan makita sa atin na tayo walang kapintasan. Tayo magsipag sa mga gawa na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Paano natin masasabi na tayo nagkasipag kung wala naman tayong ginagawa? Napakapangit naman kapatid kung bibigyan ka ng korona na hindi ka naman nakipaglaban. Kahit dito lang sa sanlibutan, no? Sasabitan ka ng medalya. Hindi mo na makalapat-lapat. Ano sasabihin mo? Bakit mo ako sasabitan? Wala, natutuwa lang ako. Sasabitan kita. Nanalo ka eh. Anong pinanaluan ko? Basta nanalo ka. Hindi mo ba tatanong kung bakit nanalo ka? Dito alam natin kung ano ang dapat na ikatuwa ng bawat isa sa atin. Kung ano ang pinagtagumpayan mo, yung mga bagay-bagay na nasa sanlibutan na yan. Dahil yan ang ginagamit ng ating kalaban. Yan ang ginagamit ng pantokso ng dyablo upang tayo ay hindi makaganap o makagawa ng kagustuhan ng Diyos. Kundi ang bawat isa sa atin, tayong lahat ay mamamahinga sa gawa ng sanlibutan na ito. Darating sana ang araw kung tayo magkakasipag, kabilang tayo, gaya ng sinabi ni Pablo. Kaya ano pa? Ulit po natin. 17 hanggang 18. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman ninyo nang una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalihan ng masasama ay mauhulog kayo sa inyong sariling katiyagahan. Datapot magsilayo kayo sa biyaya. Magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Ano po? Magpakalago tayo sa biyaya. Anong biyaya? Tagumpay. Anong klaseng tagumpay? Yung ninanais ng bawat isa sa atin. Kung paano ang nais ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganyan din ang ninanais ng kanyang anak. Kung maaari sana ang lahat ng tao ay maliligtas. Ngunit
sa hindi pagsunod ng tao kung bakit hindi maligtas. Ganon din ang nais ng bawat isa sa atin. Kung kaya't sa atin ipinagputos ng Diyos, idalangin natin maging ang lahat ng nasa itaas sa kapangyarihan upang magkaroon ng kapayapaan, upang ang bawat isa ay hindi mapahamak. Ganon din ang nais natin kung bakit ipinapangaral natin ang banal na kasulatan. Kung mahari sana ang lahat ng tao ay maringgan nila ang mga salita ng Diyos at magkaroon ng pananampalataya upang wala nang maparusahan. Ganyan ang ninanais ng Ama. Ganyan ang ninanais ng kanyang anak. Ganyan din ang nais ng bawat isa sa atin. Kung kaya't sa ating pagsasalita, magkaminsan mayroong kapatid, ba't sila sumisigaw? Utos sa banal na kasulatan. Ipagsigawan mo. Umakyat ka sa bubong o umakyat ka sa bundok. Itaas mo ang iyong boses. Ipagsigawan mo. Bakit? Kailangan nating ipagsigawan. Dahil tayo nasa katotohanan. Wala tayong kinikilingan. Wala tayong kinakatakutan. Dahil ang ating sinasalita ay pawang katotohanan. Saan pwedeng maligtas ang tao? Hindi ba sa katotohanan? Saan ang katotohanan na yan? Iglesia ng Diyos, aligi at suway ng katotohanan. Yan lamang ang pwedeng magtagumpay. Diyan ang pwedeng maligtas. Dahil sa katotohanan, diyan pwedeng maligtas. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung nasan ako, ay duruhon naman din kayo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang dahan at ako ang katotohanan. Kaya tayo nakakatiyak, darating ang panahon ay magtatagumpay. Dahil kung nasaan ang ating Panginoon, nandoon din naman. At sana mga kapatid, itong ating pinag-aralan, hanggang dito lang po ang aming napaglingkod. At muli, magandang umaga po, tayo tumayo, kumawit at kumaya. O Diyos ng ingat, hiling namin, pakinggan ko sana ang dalangin. Sana gawang sana kami ay patawarin at ang kaluluwa ay linisin. Kapatid na Rosel, Maraming pong salamat at nabigyan na ako ng aming mga pusiklan at ng ganang na sa pamamagitan po ng aming mga minisyon na pumunta po dito. Sana sila pang tulungan po ang kanilang mga problema pa. Tulungan po sila. Maraming salamat sa pagsusunod po sa kanila at nadagdagan na ako ang aming kaalaman. Ang salamat sa pagtagsubay, gabay niyo po sa amin sa araw-araw. Pag-ibisyon sa aming mga buhay. Ganun din po sa aming mga kalusugan. Maraming salamat po kayo. Hindi po ako nakapatawaran sa mga nagagawa ng kasalanan kami. Sana po na po yung patawarin kayo. Ang mga kapatid po namin. Wala po sa araw nito, sa pagsisamba ko, mga balakid ko, sa ito pa yun. Kung sa susunod na linggo makasama po namin silang sumamba sa iyong pangalan. Ganun din po naman sa mga kapatid namin na nasa abroad. Kung ano pong ginagawa namin, sana ganun din po sila. Kalaki po sila ng aming mga desire. Sana nasa mabuti po silang kalagayan po. Kahit malayo sila sa aming Panginoon, kasama po sila sa aming mga dalangin. Ganun din po sa mga kapatid namin naliligaw na kanilang landas, Panginoon. At pinupo ang kanilang mga puso, Panginoon, na sana manimbalik sila at magkaroon ng takot sa iyo. Sana Panginoon, sa
sa pag-ugali ng bawat isa sa amin, pagpus ang kabanalan ng mag-ari sa amin. Panginoon, alam ko, Panginoon, na ang mga kahilingan namin ng mga anak ko, Panginoon, sana pilipas at una ko sa lahat ng aking kahilingan, alam ko, Panginoon, ikaw lang ang nakababag nito. Sa tulong, Panginoon, susunod ko sa araw-araw. Sa araw-araw, Panginoon, na hindi ko ako nagsasawa. Sana, Panginoon, yung kahilingan ko, lagi-lagi, sana magpagdamot. Ayaw ko lang po sinusumamot ko. Piling ko po na patatagin mo po kami mga anak ko sa presa. Lalo na po kami na magkakapagod. Lagay mo po sa mga pusong pagmamahalan, pagpapatawad, pag-unawa, pagpapakumbaba. Na lagi ko minasa sa Panginoon, kahit wala po kami magulang, Panginoon. At andyan yung mga mag-anak namin na gumagawin sa amin. Gawin mo po kami matatag, Panginoon. Alam po na magsubok ng lahat ito. Alam po, ito makikita ang katatagan namin, anak mo. Na sana malagpasan namin ang lahat ito. Alam po namin, nandiyan ka, Panginoon, sa amin. Dahil po nito, Panginoon, sinusumako ko sa lahat. Na makayanan namin ang lahat ito. Alam ko, Panginoon, na maraming pagsubok kami. Nilagpasan, Panginoon, pero ito alam ko, Panginoon, ang pagkikita mong putag namin, Panginoon. Kaya, hindi ko ito nagsasawa, Panginoon, na nagsusumamo sa iyo. Na sana, Panginoon, bigyan mo kami ng liwanag. Na sana, Panginoon, mag-ihip po kami ng mga taong nakapaligid sa amin, hindi sa pag-ugali namin, nagpusang kapanalan mo, kaligtasan nila, Panginoon, nag-gali sa kanila, Panginoon. At lagi ko ng hinihiling sa araw-araw na sana, Panginoon. At yung mga puso ng mga taong gustong tumulong na mapagawa namin ikahin at yung mga sa magkaganto. Nagkaroon kami ng magandang sambahan, Panginoon, lang po nga sana narinig nila, binigay nila sa amin, nakatulong sila. Kasama ko lagi sila sa mga dasal ko, Panginoon. Ang mga magagandang puso na makakatulong na paggawa itong bahan namin kung isang pahang kami. Ikaw lagi kong hiling, Panginoon. Hindi mo ako nagsasawang hilingin to. Kaya naman na lang kung narinig ko, hiling ko ito, Panginoon, kaya sana, Panginoon,